Mga kalingap, magandang umaga. Upload ko yung yung video ni Kalingap Rab na pinuntahan po si Jason Saldua, Mr. 20 Boy. At dito po mga kalingap, mayroong mabigat na pagsubok. Dahil yung asawa po ni Mr. 20 Boy, nagkasakit po. Nagkasakit. So ito po ang video po, no? Panoorin po natin yung video. Ito pong vlog ni Kalingap Rab kay Mr. 20 Boy. Nabala kita, alam kong busy ka. Pero di ko ina-expect na mapunta ka ngayong araw. Kasi talaga nagka-emergency talaga ako. Kasi importante kasi yung ng tawag ng anak ko. Nung nakarang araw. Tinawagan ka? Tinawagan ako. Sabi nung anak ko, baka daw pwedeng humingi ng tulong sa akin. Tulungan ko daw si mami niya. So yung anak po ni Mr. 20 Boy, ano po, nagtawag. Nagtawag daw po yung mami daw po niya. Yung mami ayun, may problema. So, salamat mo po si Mr. 20 Boy kasi hindi niya akalain na si Kalingap Rab ay mapunta roon sa lugar niya. No? Kung saan naroon si Mr. 20 Boy. So, pasalamat din po siya na pinuntahan siya ni Kalingap Rab. Tuloy po natin yung video, mga kaibigan. Kasi Mami niya, asawa mo. Yung asawa ko, sa totoo lang po, sa totoo lang hindi. 4 na taon na kaming hiwalay. Okay. 4 na taon na Alam ko kaming... yun. Ayan po mga Kalingap. Ito pala si Mr. 20 Boy at yung kanyang tunay na asawa. Ano yung teacher? Ay ano na pala, 4 na taon ng hiwalay. Tapos yun nga, nagka-problema daw. No? Nagkasakit ata po, nagkasakit. Nagkasakit yung asawa niya. Ay, kasal sila dito. Ang alam ko, kasal sila dito eh. Sumunod sa pa kami, call radio. Si Mr. 20 Boy po ay yung technician. Ito si Mr. 20 Boy. Nakasama ko yan sa call radio eh. At nagkahiwalay sila eh. Hindi ko alam kung anong dahilan. Mahirap at alam sa buhay na may buhay. Kung sila may po yung nagka-problema as family, bilang mag-asawa, di na ako makikialam dyan. Basta yung anak po nila, panganay, ay tinawagan yung daddy niya, si Mr. 20 Boy, at tayo nga, baka pwedeng tulungan yung mami niya, which is asawa ni Mr. 20 Boy. At may sakit nga po. May sakit. Kasi hindi ko lang din inaano sa social media kasi... Kasi siya, alam mo nang kung ano-ano sasabihin. Ang number 1 na maapektuhan yun, yung anak ko, anak namin. Siyempre, hindi mo na lang inano. Kung sa paghihiway, kami nang may alam nun ng asawa ko. Tapos, nangyari nung nakaraan, nagsabi ng ganun. Sinamahan ko man yung anak ko sa Naga. Kinuha ko yung result ng biopsy. Di ako ini-expect na ganun yung magiging resulta. Sa ganung anong sitwasyon na magkakaroon siya ng cancer, stage 3. Cancer daw palang sakit stage 3 na. Nako. Stage 3 na pala yung sakit ng asawa ni Mr. 20 Boy. Cancer. Ano kayang cancer yun? Bakit ang bilis mag-stage 3?
ano yun, napabayaan ba yun o talagang kung bagas hindi alam. Di ba may mga sintomas yan pagka cancer, may mga pananakit, hirap huminga or mga, di ba? Bakit ito umabot ng stage 3? So marahil po ito ay parang winawalang bahala siguro. Ano po, kasi alam mo na, teacher, busy talaga yan. Busy yan sa school. Tapos di nagmalay, cancer na pala yung sakit. Stage 3 na raw po. Mga kalingap. Grabe. Ito mo lang naalaman? Nalaman. Kaya yung nabigla ako kasi malakas kasi yun grabe din yung yung sa trabaho. Stage 3 cancer. Stage 3. Okay, 3B. Sa ovary. Tapos napalo nga ako dun sa post nung anak ko na sabi ng anak ko kasi ma-undergo siya ngayong week, as soon as possible daw kailangan mag-radiation. Kailangan ng 2 buwan straight, Sabado Linggo lang ang pahinga. Yung pinakamahirap sa lahat, yung radiation po. Tapos Monday to Friday. Ang pahinga po ay lang, Saturday, Sunday. Nako, grabe radiation po, talaga makakalbo ka dyan. Kasi stage 3 na nga, kailangan yung mga cancer cells mapatay. So walang ibang paraan po para wag na manganak yung cancer, mga cancer cells. Dapat radiation. Radiation po. Naku, grabe talaga, Mabigat na pagsubok. 2 months na po, tuloy-tuloy. 2 months. Tuloy-tuloy po na radiation. Monday to Friday. Araw-araw. Talagang grabe ang niyan. Baka hindi kayanin yung radiation. Sana ang Panginoong Diyos ang mamagitan dito. At gumawa ang Diyos ng himala. Ano po? Kasi mabigat po yan, radiation, 2 months. So, magkano ang gastos po niyan? Magkano ang gastos niyan? Malaki po yan. Malaking pira po yan. Mga kaibigan. Mga kalingap, stage 3 na ay. Kung stage 1 lang, hindi araw-araw. Baka once a week lang. Pero stage 3 na kaya. Kaya ang ng doktor, ang payo, 2 months radiation, Monday to Friday. Mabigat, Kailangan dun mag-stay sa Naga. Ang sabi nung anak ko sa okay lang mami na mawala ka sa amin 2 buwan, wag lang habang buhay. Kasi po ang kasama nung mga bata po ay yung ina. Yung ina po ang kasama nung mga bata. Dahil yung sinabi ni Mr. Bentiboy, 4 years na silang hiwalay. Ibig sabihin po, ito si Mr. Bentiboy, hindi na po nakikipisan doon sa mag-ina. Hindi na. So, ang sabi ng mga bata sa ina, hindi bali mami na mawala ka ng 2 months. Okay lang, huwag lang habang buhay na ikaw'y mawawala. So, doon na-touch si Mr. Bentiboy sa mga anak. Na ganyan. Kasi nga 2 months na nasa Naga. Naga to diet po. Doon sa mga hindi alam, diet to Naga po ay 2 oras yan. Biyahe. 2 hours biyahe po yan. Sa sasakyan. Kahit single motor, 2 hours yan. Pag 1.5 hours, mabilis na po yan. Sobrang bilis na po yan. So sabi ng mga anak, mami, di ba mawala ka ng 2 months, huwag lang habang buhay. So nakakatouch naman yung mga bata. Kinawa man ako kasi siyempre nanay yun ang anak ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan. Kaya yun lang inaano ko sa inalo ko yung babakasakala ko yung lote, yung lupa ko na katatapos ko lang pati bayaran yun sa San Jose para maitulong ko dun sa asawa ko.
Ilang taon na ang anak mo, kuya? Si ano? Sino ngayon? Si Ken. Oo. Ano na siya, 16 years old. Bali, sunod-sunod na ano nga na pagsubok kasi nung nakaraan ba Yung mama mo. yung nanay ko nagkakulong cancer, namatay yung stepfather ko. Tapos ngayon naman, simula pa lang ako, nangyari na naman ito. Sunod-sunod na pagsubok, ha? Ito nangyari kay Mr. 20 Boy. Oh. Yung kanya pang mga content, tinutulungan, ganun din ang problema. May mga sakit, may mga karamdaman, mga like casing, ilang binablog niya po, problema din. So, ang hirap, no? Kung mismong pamilya mo na po ang apektado, ang nagkasakit, yun ang mahirap sa lahat. At kayong asawa mo na ang nagkasakit, ay pahiwalay kayo, at pa kayo ay nagkakalabuan na, di po baga, tapos ang mga anak lumapit sa'yo, Daddy, yung si Mami may sakit, may malubhang karamdaman, baka pwede mong pagtulungan. Siyempre ikaw yung ama, alam nga naman pababayaan mo. Sa iba nga natulong ka, di po baga. Kaso po, dumating sa time na si Mr. 20 Boy, wala na. Broke na po. Broke na. Talagang ubos ang pera niya. Sa mga pasyente, sa mga vlogs, at iba pa. So kaya ito, no? Gusto niyong ibenta yung lote. Yung lote. Gusto niyong ibenta ang lote, mga kaibigan. Isang paraan para pangdagdag doon sa gastusin. Kuya namin, may nag-ano ba na reaktor na inabandono ko daw yung pamilya ko. Alam mo, Jay, 3 buwan ako yung anxiety, hindi ako makatulog, hindi ako makaano sa paano ako magsisimula. Kasi lahat ng napuntar namin, iniwan ko sa kanila lahat. Nung naghiwalay kayo? Naghiwalay Parang yung kami. kasunduan nyo? Hindi nagkasunduan. Hindi nagkasunduan. Ako yung Talagang ikaw nagdesisyon. yung nagdesisyon. Kasi iniisip ko, yung future kasi ng bata kasi ayoko maging kawawa sila. Kasi bali yung anak ko ay 2, nasundan pa kasi yung isa yun. Bali 2. Kaya sabi ko, iwan ko na sa inyo lahat kasi ako naman, sanay man ako sa hirap, makakapagsimula ulit ako. Kaya itong nakita nyo ngayon, sisimula pa lang ako ngayon. Talagang grabe yung ano ko, na hindi ako nagkikwento sa inyo, hindi ako nagkikwento sa social media. Kasi ayaw ko maging ano kasi yung mga nagre-react, hindi natin alam. Siyempre may against, may ano. Baka lalong kumulo. Baka isipin ng tao, bakit si 20 Boy hindi nyo matulungan, samantalang ganito ganyan. Kasi alam ko, G, bilang charity vlogger, kung gaano kahirap yung pagtulong. Yung pagtulong na kahit nasabihan si Kuya Bal, kahit na sariling pera noon, binibigay pa niya. Pag uuwi sa bahay ninyo, inaaway siya ni Ma'am Binat, naibigay niya yung pera. Pero yung kung ano man yung ninyo, G, kasi man ninyo yun. Kaya ngayon hindi ako nagdalawang isip kasi wala akong naisip na na makakatulong sa akin, G. Sa hirap ngayon ng buhay, nagbabaka sakali ako sa iyalo ko kay Kalinga Prab, baka kahit kunting tulong man lang. Kasi bukas, dapat ngayong week makaano na siya ng kasi kumakalat na daw yung yung sa cancer. Yung cancer. Anong sabi sa'yo nung dati mong asawa? Di na ba kayo nag-uusap? Yung anak lang yung nag-ipag-usap sa'yo? Bali, G, yung pagiging co-parenting namin sa anak namin. Kung ano yung dati kami, yun yung pinapakita namin. Naghiwalay lang kami, pero sa anak namin hindi. Yung pagiging magulang namin sa anak namin, nandyan kami. Kaya nga, mga pangailangan. Kaya nga nahirapan ako kasi yung nalaman ko. Kasi unang mahirapan dyan yung 2 anak ko ay kasi sanay sila na kapag may sakit sila, nanay ang hinahanap. Pag may kailangan sila, nanay ang hinahanap. Ibang mag-alaga bagang nanay, G. Saka anak mo na mismo yung nagslapit sa'yo. Medyo talaga yun, mahirap tanggihan yun, di ba? So, narinig ito yung kwento ni Mr. 20 Boy. Masilimuot na kwento. Wala mo may gustong magka-problema sa asawa, di po baga. Marahil may mga hindi na pagkakasunduan, may mga hindi ko alam kung anong problema. Ito natin yung pinapagawa.
So sa ngayon po, kailangan ni Mr. Benty Boy ng tulong. Lagay po na ko ng 200,000. 200,000. Lagay po na ko ng 200,000. Unahan ko ng 20,000 po. Bahala na. Unahan ko ng 20K. Bahala na kung saan hagilapin ng 20K. Basta unahan ko ng 20K. Makatulong man lamang tayo. Kasi yun naglahad ng kanyang problema. Anong gawin natin kung ganun? Kung ano yung ating pwedeng magawa po, may tulong, tutulong tayo. Makinig kayo. Sa abot ng ating makakaya. Ikaw kayong mabili. Magpabili-bili. Rox, anong snack dyan? Anong snack? Ay, Ano, Mingo Diyos? O... Sabay. ha? Sige. Lagi na kami Mingo Diyos. O di, yun na nga. Mamaya pupunta ba dito? Natanong ko lang naman eh. Oh. Eh, ano pa? Segwita, meron ba kang segwita? Tinapay lang ito at saka ano. Ilapay lang yan. Ang ko kasi 80 na yung 1.5. Kaya kung pagka... Diyos yung patak na. Tulan mo ha. Dalawa. Kasi wala pa ito. Ano, dami ako, dami ako. Yung barya pa yun. Ano, ang barya? Hindi, diretso na pala ito. Hindi na ano. Ilampas mo lang konti. 3 meter. Sobra mo lang ng konti, may makapitan lang. Wala na. Wala na. Baluktutan. Talaga. 400. Eh, Di tama yan, 400 dyan. Ayan, so yun mga kalingap at binisita natin si Ken, yung panganin anak ni Kuya Jason. At siya yung lumapit kay Kuya Jason para humingi ng tulong para sa kanyang nanay. Ken, pwede mo bang ikwento kahit yung konti lang na detalye? Ano po, nung nalaman po namin na na may cancer po si mami, tinawagan ko po agad si dad, tapos naging po ko ng tulong. yan po, bilang isang anak, instinct ng isang anak po ay lalapit sa magulang. Sa oras po ng kagipitan at kawalan, problema at pagsubok, ang una pong nasa isip ng isang anak po ay magulang talaga. Ang unang nalapitan po. Tulad ng anak ni Mr. Benty Boy, si Kent. Anak niya panganay po. Nasa isip niya, ama niya. Daddy, tulungan mo si mami. Hindi ko alam kung hiwalay, alam ng bata na hiwalay. Siguro alam nila yan. Dahil 4 years nang hindi nagsama eh. Ganun pa man, mga kaibigan, ganun pa man, hindi nawala sa isip ng bata na sa oras ng kawalan at problema, ama, ang magulang ang unang nalapitan at hinga ng saklulo, tulong. So yan po, malinaw po mga kaibigan ha. Na yung anak ni Mr. Benty Boy ay tumawag at lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Kahit nagkahiwalay sila, ang puso ng bata ay nasa ama pa rin, malapit pa rin sa ama. Kasi kung may galit yung bata kay Mr. Benty Boy, hindi na po lalapit yan dyan. Magkaroon niya ng galit, sama ng loob sa ama, pero ito mo naman, lumapit yung anak sa ama. Ibig sabihin po, maganda ang kanilang relasyon. Kahit magkahiwalay na po sila ng asawa ni Jason, Mr. Benty Boy. Ulit na po ang video. Nung nakaraan lang po, nagpa-check up po kasi si mami sa dyan sa Leon. Mabigat, kasi cancer nga, mahirap.
Ano po, wala po kasi akong ibang malapitan kundi po si daddy. Wala akong ibang malapitan kundi si daddy. Tama. Wala po siya pwedeng ibang malapitan kundi magulang. At alam nung anak na yung magulang niyang si Mr. Benty Boy, mayroong maitutulong kahit paano. Kumbaga mga kaibigan, so ginawa ni Mr. Benty Boy, mayroon siyang lote daw na San Jose, gustong ipagbili. O, yun ang anong ama. Pag walang-wala, mahanap ng paraan. At kung mayroon siyang konting property, isasangla, ibibenta para makatulong. Okay. So, paano mo siya kinontak? Ano yung pagkasabi mo sa kanya? Ano po ata, alam na po ata ni daddy yun kasi nag-chat din po si mami kay daddy. Kailangan po namin ng ng tulong po kasi po, di po sapat yung sinasahod ni ma'am, tas may mga loan pa po. So, yun mga kalingap. Grabe yung unang ko dito kay Ken, maliit pa to. Ano ba yung balita? At kailan ba siya dadalhin sa ospital? Ano ba yung mga babayaran? Dapat po ngayon, mapanaga na po kasi po, mahanap po ng rentahan apartment. Din po sana kasi po, mapagod po pagbalik-balikan po baga. 2 months daw ano yung radiation na? 2 months. 2 months? Nawalan ko, Sabado Linggo lang ang pahinga ng radiation. Gago. Hindi ko na alam siya na kung lalaki. Sabi ko kung pwede lang gumawa ng kasi inino ko na pag hindi ako gumawa ng parang kahit nakakaya yung sitwasyon na ganito, lumapit ako kanina. Mas nakakaya siguro kung makita mo ng pabayaan mo yung Pwede mo. ating kasama mo. So, ibig sabihin, Ken, marami talagang kailangan. Tinapos din kayo sa mga... Para sa kalating milyon daw yung gagastusin sa Kim. Siya? Pero pumunta namin sa Naga. Kasi sinamahan ko siya, nagpasama siya sa Naga. Bukunin namin yung result. Kasi hindi niya alam yung pagpupunta sa Naga, kaya sinamahan ko. Ano, punta kasama ka? Punta kay Naga? Yung sa second opinion, wala kaso nga ngayon, tinaw, hindi pa ko na ibibigay sa kanila. Kailangan maka-radiation na agad. Kaya yung nag-message ako sa LG, talaga inalo ko talaga yung lote ko. Kahit nababayaran ko palang, alin ko man yung lupa. Kasi ang lupa, ang lupa na bibili, makakabili ka uli. Pero ang buhay. May babalik. Kahit nagkaganon kami nung mama ni Ken. Ano pa rin yung concern ko sa kanila? Ano po, syempre po, bilang panganay, gusto ko din pong makasama po si mami ng matagal. Tas may maliit pa din po kasi akong kapatid kaya gusto ko po pong humaba yung buhay ni mami. Magandang pakinggan po mga kaibigan, nasa oras ng kagipitan, problema at kawalan, nagkakaisa po sila. Gamat mayroong hindi pagkakaunawaan yung mag-asawa, pero parating po sa ganitong kalagayan po tulong-tulong po mga kaibigan. Sagipin ang buhay. Sagipin ang buhay po ng mama ni Kent or asawa ni Mr. Benty Boy. So, nakakaiyak man po dahil nga po humantong sa ganito, stage 3 cancer, kailangan po radiation. Agarang paglutas sa problema. So, walang ibang way kundi radiation po. Ang tanging paraan. So, ito po ang iyong abang lingkod. Yung aking budget dito ngayong buwan, 20 mil. Sir, di mo na kayo mabiling materyales. Sige po. Kasi yung 20 mil ko, ko sa tulong ko kay Mr. Benty Boy. Sige po. Pahinga muna. May mga materialis naman tayo, kuya. Marami pa. Ay, maganda rito, kahit walang trabaho, may sweldo. Yun ang maganda. Oh. Iba rito po. Kahit walang trabaho, may sweldo sila. So, mission 200,000. Yan Mission 200,000. Target natin 200,000. Unahan ko na po ng 20 mil. Yung aking budget dito po ay yung 20 mil ko ditong pera, sariling pera, 20 mil na materialis, ibigay ko muna kay Mr. Benty Boy para
dagdag po sa ating mission, 200,000. Maglilikom ako ng 200,000. Yung gustong tumulong, pwede. Oh. Ha? Pwede tumulong po. So, mission or project 200,000. Project po, project 200,000 for Mr. Baiti Boy sa kanyang misis. Bata ka pa nga, 16 ka pa lang, no? Marami ka pang ang pang-aabutin. Siyempre tayo bilang mga anak, gusto natin makasama yung magulang natin ng matagal. May ano na ba yung doc? May sinabi na about wala pa, di pa siya na-check. Hindi na, May sinabi ba na yung chance na ganyan? nagpa-second opinion na sa naga. Oo. Bale na yung talaga, procedure na kailangan. So, kailangan na ng ASAP. O asap, kailangan ASAP. radiation na agad, tapos chemotherapy, tapos meron pang isa. Tapos sa naga yun. Sa naga yung, So, kay Jason, mabibigay ako sa kanya ko bibigay sa'yo, sa kanya na. ano kay Ken? Kay Ken na. Hopefully makatulong to. Yung simpleng lang, bilang syempre si Kuya Jason, hindi na to iba sa akin. Kaya nung lumapit siya sa akin, sabi ko, Jason, pupuntahan ka namin para... Kasi ito sa Kuya Jason, hindi yan basta-basta nagsasabi ng problema. Sobrang tahimik lang yan. So, kadalasan pa nagkakausap kami sa kanya nag-open. Kaya nung nabanggit niya sa akin, sabi ko, pupunta kami dito ngayon para makabigay kami ng konting tulong. So, bibigay ako sa'yo, Ken, at ikaw nang balang bigay kay mama mo, at wala naman siya ngayon dito. Mula to sa ating YouTube channel, sa Team Kalingap. Pagpasensya mo na to, Ken, at Kuya Jason, At sa ngayon, ito lang yung kaya natin pang ibigay. Kasi nagbabalik pa lang naman tayo sa... At least kahit pa paano, thank you mga Kalingap, at unti-unti nang bumabalik yung sigla ng ating YouTube channel. Mas marami pa tayong matutulungan at mapapabahayan. So Ken, para sa inyo, ng mama mo, at salamat din kay Kuya Jason. Ito ay 25,000. Ayan. 25,000 yan ko nang bahala. Mga kailangan nyo. Pakatatag ka para kay mama mo. At kahit yun, hiwalay sila ni papa mo, okay kayo ni papa mo. Yun naman yung okay doon. Yun naman yung maganda doon. Ano yung gusto mong sabihin kay una-una kay Kuya Jason? Syempre po, thank you, nagpapasalamat ako kasi kung wala po syempre si Daddy, wala din pong maasikaso sa amin. Tapos pangwala po sa inyo po, Kuya Rab, kasi sobrang laking tulong na po nito sa amin. Dahil na po, mga next week na po at ang namin. Yan mo, at niniwala ako na may mga tutulong pa. Sana may tumulong pa po mga Kalingap. Yan, sa mga gusto pong tumulong, kahit kontakin nyo lang po si Kuya Jason. Or pwede naman po ako, yung FB page ko na Kalingap Rab, o yung mga kasamahan ko sila Kalingap Rab, pwede nyo na pong kontakin. At lastly, Ken, anong gusto mong sabihin sa yung mama na nagpalaki sa'yo? Siyempre po, maraming salamat kasi po 16 years pinalaki po ako ng malusog. Tapos tinuruan po ako ng mga gagandang asal. Tapos pag nasa naga ka na, palakas ka, kapit lang, kaya mo yan. Gusto ka pa namin na-extend mo kasama ng matagal. Oo nga, no? Asan yung, di ko nakita yung anak mong maliit. Wala pa. Kasama si Tito Jun. Sige, yun na. Thank you, Hindi ko ini-expect na makakano kami makalapit kayo. Pero una talaga ako, nagtatawag na sila kanina sa akin. Wala akong naibibigay, sabi ko. Okay. Sabi ko, di, salamat, sabi ko. Pasensya na ako, kuya, kasi yan lang ang naibigay ko eh. G, malaking tulong yan, G. Sabi ko, malaking tulong, sabi ko nga. Pero tatag lang, dito nga sabi ko, kasi ang mga bata kasi hindi ko natin alam kung nasaan yung kapasidad nila, yung pasensya baga, baka yung mga ginagawa baga, ng mga kabataan. Baka gumawa ng di maganda para lang magkapera, gano'n. Siyempre para sa pero basta Kuya Jason, Team Kalingap naman siya. Sama-sama tayo dito sa One Kalingap, One Family, isang tahanan tayo. At maniniwala ako kung gaano, kung may mga tumulong kina Kuya, kina Tatay Robin, kay Kuya Pure Health, sigurado may tutulong rin kay Kuya Jason. No? Yes, One Kalingap, One Family. So, ito po, unahan ko ng 20K. Ang ating pong target, 200,000. Project, 200,000. Pag nagkulang po, another project, 2,000, 200,000. Punta ko kay sino dyan na pwede nating
lapitan para po makatulong tayo. Sa oras po ng kagipitan po, mainam na tumulong tayo kaysa yung hindi na kailangan sa katutulong. So, one Kalingap, one family, mga kaibigan. So, yung gusto po, pwede nyo akong reach out sa ating number 0929-113-2469 at ako po ay from time to time, bawat live natin, i-shoutout ko yung nagbigay. Ang target natin po ay 200,000 pesos. So mayroon akong ibibigay pong 20,000. Ano po? Kung kailangan ni Mr. Bentiboy kaagad, hanapin ako. At ayun, para sa kanyang asawa na may sakit na cancer, stage 3. Stage 3. So one Kalingap, one family. Mabuhay and God bless po sa mga tutulong. Diyos nang bahalang magbalik sa inyo ng mga blessings sa buhay niyo po. Thank you. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, meron kaming energy. Ay mga Kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga Kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga Kalingap. Dahil sa BSM kape mga Kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape, ang kapeng may puso. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape, ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga Kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap, nagpapagaling sa mga taong may sakit. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.